Sige. Maiksi lang to. Parang 8 slides lang to eh. More about the Word of God. Tuloy natin. Okay, so slide number 1. Okay, the Word of God contains the greatest promise. Sa palagay nyo, ano ba ang mga natanggap nyo ng pangako ng tao? May natanggap na ba kayong promise ng tao? Ayan, okay. So, dahil si Sam ang pinakamalakas na nagsabing madami po. Okay, give us an example, Sam. Ano po yan? Yung promise na natanggap mo. Ano po? Hindi niya daw po ako iwan. Sana all. Di ba? Pero, ano nangyari sa pangako na yun? Wala po. Napako yung pangako hindi kita ay iwan, ano? Ayan, okay. Sino pa? Sino pa yung mga nakatanggap ng pangako? Ikaw, ate. Ano daw, Pastor? Magiging 20 daw yung bigwas. Si Marcos. Pero, patapos na yung term niya. Hindi pa naman patapos. Pero, ilang taon na ba si Marcos? 3 years na ba na, yung 50 kilos, naging 60 kilo, no? Pero, sabi, meron na raw, meron na raw 29 kilo, eh. Anyway, okay. Okay, so, yun pa, yun lang? Yun lang? Sa lalaki. Sa boyfriend mo? Anong natanggap mong pangako sa boyfriend mo? Sige na. Tawag na ito. Ano daw, Pastor, kapag may conflict, we'll find each other back daw. Pero, Ayan, okay. Hindi makarelate sa iyo si PJ kasi hindi niya naintindihan yan. Hindi niya pa na-experience yan, di ba? Experience na pero like 3 years ago pa. Okay. Kumbaga, natunaw na, no? Okay, sige. Ano pa yung mga pangako natanggap ninyo? Ate Alex, curious lang ako. Ikaw, ano ba ang mga pangako natanggap mo? Isa utang. Wala kang natanggap na pangako kahit sa mga taong nagmamahal sa'yo, taong minamahal mo. Si Cassie po. Walang nangako sa'yo? Okay, about si Ate Cassie. Ano po? Ayun, kakasabi ko si Maricel, magbabayad na daw po sila sa uniform kids. Wala pa rin po. Ay, wala pa. Okay. Okay, anyway, talking about promises, di ba? Ang tao, promises are made to be broken. Yeah. Tandaan natin yan. Most of the promises are made to be broken. But, the greatest promise can only be found in the Bible. At yun ang sinasabi dyan, no? John 3:16. Ano sabi dyan? Kuya Jimel, pakibasa nga. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. Eternal life. Yan. Yan ang greatest promise. At ang greatest promise keeper, walang iba, sino yung nagbigay ng promise na yan? The greatest promise keeper, the giver of this promise is no other than but God Himself. Diba? The greatest giver of promise is God. The greatest expression, the greatest emotion, love. The greatest receiver, world. The greatest action, gave. And then, His one and only Son, the greatest gift, the greatest sacrifice, His only Son, the greatest gift, Jesus. That whoever, the greatest condition, in Him, believes in Him, shall not perish, but have eternal life. This is the greatest gift, eternal life. Amen po ba? Ayan. So, yan yung greatest, yan yung dakilang promise, greatest promise that any person can ever receive. Kaya, mapalad tayo sapagkat tinanggap na natin yung pangako na yan. Tinanggap mo na ba, Louis J., yung greatest promise na yan? Yes po. Yeah, Hindi, tama yun. Naano lang ako na pagsabi ng amen. Ulitin mo, amen. Amen. Yun, mabana, no? Hallelujah. Yung mga lalaki, pagka kayo nag-amen, kailangan matipuno ang boses nyo. Macho-macho. Amen. Ayan, amen. Maangas, di ba? Ganon, di ba? Pakinggan mo si Kuya Paulo, ganito. Kuya Paulo, amen. Amen. Yan, mga ganon. Gano? Subukan natin si Diyos. Diyos. Wait lang. Amen. May ha?
Amen. Amen. Maalon eh. Maalon eh. Ah. Galing pa sa kanya mismo. Ha? May ano? Babing daw. May bating doon. Okay, Elijah, ikaw. Sabi mo, amen. No, amen. Jimel. Okay. Ganyan, ha? Okay. Louis J. Okay. Okay. So, tuloy tayo, ha? The Word of God. Okay, the Word of God produces life. The Word of God produces life. Basahin natin, Mariel, the words. Kuya, Ate Jemel, Ate Mariel, please. The word I have spoken to your spirit and they are life. Yan. 63. And then, The word of the Lord, were the heavens laid, your host by the breath of his mouth. For he spoke, and it came to be. He commanded, and it stood firm. Psalm 33, 69, and also Hebrews 11. 11:3. Okay. So, the Word of God produces life. Imagine when God created the heavens and the earth, di ba? Naalala niyo yung during the creation, God, by the way, pinanood niyo na ba yung video na sinabi ko sa inyo? Pinanood niyo ba? Yung in the beginning, yung first word of the Bible, Bereshit, no? Bereshit. Anong ibig sabihin nun? Anong ibig sabihin ng Bereshit? The Son of God, crown, basta may crown yun eh. Crown for the covenant, mga ganon-ganon, no? So, yun yung ibig sabihin salvation. Doon pa lang sa first verse of the Bible ay pinakita na reveal na yung magiging sacrifice ng ating Panginoong Jesus, di ba? Okay. So, nung time ng creation, God the Father is doing the action, and then God the Son is actually the Word of God. Jesus is the Word of God. No? So, yung salita ng Diyos na berbo o yung mismong word, that is actually Jesus Christ Himself before He became flesh. No? Yung word na yun, siya yung salita. At sabi doon, the Word of God produces life. Lahat ng bagay na nakikita natin dito, everything was created because of the Word of God. Because through Jesus Christ. Di ba? May babasahin akong Bible verse sa inyo. No? Sa Colossians. Tingnan natin, hanapin natin. Everything was created by Him, through Him. Okay. Ayan. Okay, basahin ninyo. Colossians chapter 1. Tingnan ninyo yan. Colossians chapter 1. Starting from verse 15. Okay, babasahin ni Ate PJ. Tuloy-tuloy. Sige, sasabihin ko sa iyo kung kailan mag-stop. Colossians 1, starting from 15. Ang likas at gawain ni Kristo. Uh-huh. Chapter 15, si Kristo ang larawan ng Diyos na Okay. nakikita. Siya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga nilikha. Uh-huh. 16, sapagkat sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Uh-huh. Nakikita man o hindi, pati ang mga espiritual na kapangyarihan. Paghahari, pamamahala at pamumuno, lahat ng nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Uh-huh. 17, siya ang una sa lahat at ang buong sansinuko ay nananatiling nasa kaayusan sa pamamagitan niya. Yun. Thank you. Ang ganda doon. Yan, di ba? So, sabi doon, everything was created through Him. Ayan. He is the image of the invisible God, the firstborn over all creation, for by Him all things were created. By Him all things were created. Lahat ng bagay daw nalikha sa pamamagitan niya. Sino yun? Si Jesus. Kaya, Word of God produces life. Siya yung naging paraan na malikha ang sanlibutan, ang buong mundo. Ayan. And then,
Yung sabi doon sa 17, He is before all things, and in Him all things hold together. In Him all things hold together. When God, bago nilikha ng Diyos ang mundo, everything was in chaos. Chaos, chaotic. Pag sinabi natin chaotic, walang order. Ayan, disorganized. Ano? Disorganized, ano pa ba? Talagang walang kaayusan. Disorder ang lahat ng bagay. That is the meaning, yun ang ibig sabihin nun, chaos. So out of chaos comes the Logos. The Logos is the order. Jesus is the Logos. So chaos meaning no order, and then here comes the Logos, Jesus Christ. He was put in order. He put everything in order through Him, through the Logos, through Jesus Christ. Yan ang ibig sabihin nun. Okay? So, Jesus Christ, sabi doon, everything was put, everything, ano yun? Sabi doon, He is before all things, and in Him all things hold together. In Him all things hold together. Now, without Christ, without Jesus Christ, babalik tayo sa chaos. Babalik sa kaguluhan kung wala ang ating Panginoong Jesucristo. Okay? So, tuloy tayo dyan by the word of the Lord. Okay? Next, number 3. The word of God is like water that cleanses us. Okay? Basahin mo nga sa Diyos yung ating dalawang verses. You are already clean because of the word I have spoken. John 15, Ephesians 5:25 to 26. Okay? How can a young man keep his way pure? By living according to your word. I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Yan ay sa verse sa Psalm 119, verse 9 to 11. Yan. So, una, basahin at intindihin natin yung John 15:3. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple, You are already clean because of the word I have spoken to you. So, yung word of God, yung word mismo ng Panginoon, ang mayroong kakayanan na to purify us from our sin, from our sinful action. So, yung salita ng Diyos parang tubig daw yan na hinuhugasan tayo. So the more we take a bath through the cleansing power of the Word of God, tayo ay nalilinisan. Amen? No? Parang kagaya pag naliligo tayo, how many times tayo naliligo sa isang araw? Dalawang beses. Dalawang beses tayo naliligo bago pumasok sa school o bago magtrabaho at minsan pagka-uwi bago matulog, di ba? Ayan, bago mag-shower muna, bago matulog. So, physically, gusto nating malinis ang ating katawan, di ba? O ganoon din naman ang ating spiritual, ang ating kaluluwa. At ang panghugas natin sa ating kaluluwa, hindi tubig na, literal na tubig, kundi ang salita ng Diyos. Amen po ba? Ayan. So, kailangan makinig kayo lagi ng salita ng Diyos. Makinig kayo ng Word of God. O, at pag-aralan nyo, ano nyo sa puso nyo, ilagay nyo sa puso nyo. Pero na-appreciate ko yung mga Bible natin, no? Nakagaya nila Alex, may mga dala silang Bible. Tapos, inaanuhan nila yung mga Bible nila. Ina-highlights nila, kinokoloran na, tinapahiram nga. Alex, yung Bible mo. Tingnan mo yung Bible ni Alex, Yan, Exodus pa lang yan, Genesis, Exodus. Tingnan nyo, daming highlight. Ibig sabihin yan, minamarkahan niya yung mga bagay, yung mga verses na nababasa niya. Pagkatapos, binabalikan niya yan. May yellow, may blue, may color coding. Ayan. May color coding. Pagka, yellow. Blue na naman. Okay. Pag maganda yung mood niya, yellow. Yung free na highlight. Okay. Kala ko depende sa damdamin mo nung araw na yun, Pag masaya siya, yellow. Pag malungkot siya, blue. Mga ganun Pag galit siya, red. Ganun.
Ano New Testament? Okay. Okay. So, Joshua, tinan mo, 3. May orange pa yan. Ano yung Ayun, tingnan mo naman, dami halos lahat ng pages. Ibig sabihin yan, binabasa ni Alex, tapos, inaano niya, minamarkahan niya. Para pagka babalikan niya yung verse na yan, madali na lang niyang hanapin. Alex, we love you. Di ba? Yan Sorry Alex, nakialam na ako. Pinapakita ko lang sa kanila na dapat ganito ang gagawin ninyo pag sa mga Bible nyo. Okay lang yan na madumihan. Talagang ganon. Ang Bible ay ginamit para gamitin. Binili, gamitin nyo, at talagang madudumihan siya. Kagaya ng Bible ko rin. Tingnan nyo. Yan. Lalo na yung unang-una kong Bible, binili ko yung 1995. Yung maliit na Bible. 1995. Hanggang buo pa. May mga color din siya. Yan, May mga writings. May mga notes, yung iba. Ayan. Ito, hiram ko lang to kasi kay Pastor Arlene, kaya hindi masyadong may mga kulay-kulay. Okay. Anyway, so, pangalawa, sabi dyan, how can a young man keep his way pure? Paano daw ang isang tao, isang kabataan ay magiging malinis sa kanyang paraan? By living according to your word. Diba? Kung ang isang tayo ay patuloy na namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Kaya sabi doon sa Psalm 109:11, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kung itatago natin sa ating mga puso ang salita ng Diyos, maaari nating maiwasan na magkamali. Amen? Alright, tuloy tayo. The Word of God is light for our lives. Yan, ilaw. Ang salita ng Diyos ay ilaw. Basahin natin si Kuya Louis J. And we have the word of the prophets made more certain, and you will do well to pay attention to it, as to a light shining in a dark place, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Second. Peter 1:19. Okay? Give us understanding in a dark way. The commands of the Lord are radiant, giving light to the eyes. Psalm 19:8. Your word is a lamp to my feet and a light to my path. The entrance of your words give light. It gives understanding to the simple. Okay, Psalm 119, verse 105. and verse 130. Yan, okay. So, pinapakita dyan, sabi doon, lalo na yung emphasis natin doon, yung your word is a lamp to my feet and a light to my path. Diba? Yung ilaw sa daanan natin. Imagine, the world is full of darkness. Actually, it is dark. Full of darkness. No? At ang ilaw ni Jesus ang nagsisilbilang nating tanglaw. Yung salita ng Diyos. Without the Bible, ang buhay natin, hindi natin alam kung saan natin pupulutin ang buhay natin, saan patungo. Wala tayong magiging direksyon. Magulo ang mundo, magulo ang buhay. Magkakaroon ng anarchy. Alam niyo yung anarchy? Anarkiya. Pag sinabi nating anarkiya, wala nang batas. Wala nang sinusunod ang tao. Wala nang kinakatakutan. You don't commit crime. No? Pag gusto mong pumatay, pwede kang pumatay na hindi ka makukulong. Gusto mong magnakaw, gusto mong mang-rape, kahit anong gawin mong kasalanan. Kasi anarkiya walang batas wala nang rule sa mundo. Magulo. No, talagang wala na. Diba? But the Bible, the Word of God, gives order. So, mayroon tayong ilaw, may tanglaw tayo. Amen po ba? Mayroon tayong direksyon. At sa lahat ng tanong natin, go to the Bible. May tanong ka sa buhay mo. May tanong kayo tungkol sa pamilya, sa buhay, sa mga direksyon mo, sa desisyon mo, sa layunin mo, purpose mo sa buhay mo. Nasa Bible lahat yan. Amen? There are 3 very important questions, di ba? Na yung last Sunday nga, preach ni Pastor Wang, di ba? Reverend Wang. Ano yung unang question doon? Where did I come from? Saan ako nang mula? Saan ako galing? Where did I come from?
Ano yung second question? Why? Ha? Ba't ako nandito? Why am I here? Ibig sabihin nun, what is the purpose of my existence? What is the purpose of my life? So, where did I come from? Saan ako nagmula? And then, why am I here? Or what is the purpose of my existence? Bakit ako nilikha ng Diyos? Kailangan, siguradong, dapat alam niyo kung ano yung purpose ninyo sa buhay ninyo. Kasi kung basta lang kayo tumatakbo nang wala kayong aim, wala kayong direksyon, magsasayang lang kayo ng pagod, di ba? So, why am I here? The second question. Ano yung third question? Where will I go after this? Saan ang aking destination? Where is my final destiny? There are only two destiny. Heaven or hell. You choose. God gives you the choice. God gives you the option. No, God put you here, and then you have the power to decide. Amen, di ba? Nasa kamay mo ang pagpili. Ganon katindi yung honor ng Diyos sa atin, yung respeto ng Diyos sa tao. Binigyan kanya ng kakayanang pumili. Kaya nga yun ang reason kung bakit may mga pupunta sa impyerno, may pupunta sa langit eh. Hindi dahil mga makasalanan, yung isa, yung pumunta sa impyerno, makasalanan siya. Hindi. Yung pumunta sa langit, banal siya. Hindi. Pareho silang makasalanan eh. Diba? Pareho makasalanan yung mga tao. Pero ano yung reason bakit may pupunta sa langit, may pupunta sa impyerno? It's just a matter of choice and belief. Yung isa, pinili niya si Kristo, naniwala siya sa kay Kristo. Kaya pupunta siya sa langit. Yung isa naman, he rejected Jesus Christ. So he will go to hell. So it's just a matter of choice. It's a matter of your decision. Amen ba? Yun, ganun lang kasimple yun. And God gives you the choice. The choice is in your hand. It is the most important decision you will ever make. Diba? Yun yung pinaka-importante decision na gagawin mo. Hindi yung pipili ka ng career. Anong course ang kukunin ko? Engineer or doctor or education? Simpleng ano lang yun. Simpleng problema lang yun. Simpleng choice lang yun. Anong bibiling kong pagkain? Hamburger or spaghetti? Walang kwentang choice yun. Diba? Anong bibiling ko? Sapatos, Nike or Adidas? That is useless choice. But let me tell you, this is the most important decision that you have to make. Heaven or hell. Jesus or punishment. Yeah? Jesus or punishment. Ganun lang yun. Alright. So, tuloy tayo. The Word of God helps us to pray. Wow! Imagine, kapag minsan hindi tayo makapanalangin, the Word of God helps us to pray. This one, the Bible helps you to pray. Basahin natin si Rochelle. If you remain in me, If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Yan. John 15:7. Yan. Ask whatever you wish literally means to ask as one who has the right with authority to command. Now the creative word is at our lips. Yan, okay. If you remain in me, si Jesus Christ ang sabi niyan, and my words remain in you. Anong ibig sabihin ng mga word na yon? Yung from if you remain in me and my words remain in you. Ano yung pumasok sa isipan nyo? Anong ibig sabihin yan? Ano yung pinapakita niyan? If you remain in me and I remain in you. Anong ibig sabihin nun? Ano yun? Bonding, relationship, connection ng isa't isa. Alam niyo yung context niyan? Yung sa John 15, ano sabi ni Jesus Christ sa unang verse? The Father is the gardener, and I am the branch, and I am the vine, and you are the branches. And my Father is the gardener. God is the gardener, Jesus is the vine, and we are all the branches. Anong ibig sabihin nun? We are connected to the branch. To the vine, I'm sorry. We are connected. We are the branch and we are connected to the vine. Ano yung vine? Yung puno ng ubas. Yung puno ng ubas, maraming sanga. Diba? So, ibig sabihin nun, kung mananatili ang sanga doon sa vine, doon pa lang siya magbubunga.
Kapag ka tinanggal mo yung vine na yon o tinanggal mo yung branch na yon, yung sanga na yon doon sa pinakapuno, ano mangyayari doon? Magbubunga pa ba siya? Hindi na, di ba? So yan ang ibig sabihin nun. If you remain in me and in my words, I will remain with you. My words will remain in you. Pag manatili ka kay Jesus, mananatili din siya sa'yo. And then, ano ang resulta, mga kapatid? What will be the result? What will be the outcome? Sabi Jesus, whatever you wish, it will be given to you. No? So, manatili ka sa salita ng Diyos. If you remain in me and in my words remain in you, ano mangyayari? Whatever you wish, it will be given to you. Yan. But it should be according to God's will. Hindi ka pwedeng humingi sa Diyos ng sa kagustuhan mo lang, yung sarili mo lang. Ano ba, sasabihin mo lang na, Lord, sana, minsan, siyempre, mag-wish tayo ng mga bagay na para sa sarili natin, yung mga selfish, out of our selfish desire. Hindi pwede yun. Hindi ka pagbibigyan ng Panginoon. Di ba? Ganoon. So, kailangan according to God's will, according to God's perfect plan. Amen? Okay. And whatever you wish literally means to ask as one who has the right. So, meron kang karapatan na humingi sa Panginoon. Bakit? Ikaw ay anak na ng Diyos. John 1:12. Ano sabi sa John 1:12? Ang sino mang tumanggap sa Kanya at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Anyone who believes in Him, anyone who accepted Him as Lord and Savior, He gives them the right to become children of God. So yun yung rights mo. You become children of God. You become child of God. Special child of God. Special child of God. And because of that, you can ask whatever you want. And it will be given to you. Now, the creative word is in our lips. Nasa lips mo na. Ano yung sabihin nun? Prayer. No, you can pray. Through your lips. Through your heart. You can pray. You can ask God. You can utter prayer to God. Lord, pagpalain mo po kami. Pagpalain mo ang aking pamilya. No? Kapagalingin mo po kami sa aming mga sakit. Mga ganon. No, you have to pray. You have to use your lips in prayer. Oh. Huwag kayong mahiyang ibukas ang inyong mga bibig. Di ba? Sa pananalangin. Minsan madaldal lang tayo sa mga walang katuturang bagay. Kwento tayo, salita tayo, ang dami natin sinasabi. Pag galing tayo sa school, mayroon tayong nasalubong natin, yung ating kaibigan, kikwento tayo. Alam nyo, sa school namin, ganito, ganyan. Dami natin sinasabi. Pero, sa prayer time, nakikinig lang tayo. May naglilid lang ng prayer, pinapakinggan lang natin. Dapat kayo rin mag-pray din kayo. You open your mouth in prayer. Don't just listen to the prayer of someone else. Learn how to use and vocalize your that everything that comes into your mind. Put it in your lips. Nalangin kayo. Kayong masasanay na nakikinig lang sa prayer. And then you just, walang problema doon. Minsan, di ba, may nagpipray, may naglilid ng prayer, di ba? And then we say, Amen. Amen means agree. I agree with you. And so be it. That's the meaning of Amen. So be it. Ang yari nawa ang sinasabi mo. Example, nagpipray si Kuya Paulo. Sabi ni Paulo, Panginoon, pagpalain mo po ang lahat ng aming mga kabataan. Sasabihin natin, Amen. Ibig sabihin, so be it. Di ba? Nag-agree ka. Pero hindi palaging gano'n ang matutunan natin. Dapat dumarating sa point na ikaw mismo nagpipray ka rin. Huwag ka manatili lang na nakaupo ka lang, nakikinig ka lang, nag-agree ka lang. Dapat ikaw mismo dumating sa point na you also utter your prayer. You should also pray. Learn to pray. Amen? Thank you, Jamel. Okay, continue. And by the way, naalala ko pala, no? Prayer, what is the best time to pray, by the way? I have a question for you. What is the best time to pray? Madaling araw? Yeah, siguro time or
Yung ano yung Tagalogin natin? Ano yung magandang pagkakataon o kailan yung tamang panahon para ikaw ay manalangin? Kung ikaw ba ay may pangangailangan, nasa trouble ka, may mga prayer request ka, o talagang nangangailangan ka ng tulong sa Diyos, kailan yung tamang panalangin? Times of trials. In times of trials, okay? That's one good answer. When is the right time to pray? No time. Everything is Oh, every prayer. Okay, tama. Okay, every time or everything. Okay. Personal time, okay? Every time po. Every time, okay. Good, good. Okay, listen to this. The best time to pray is when you don't have prayer to say or you don't have anything to pray about. The best time to pray is when you don't have you have nothing to pray. The best time to pray is when you have nothing to pray. Ibig sabihin, ang the best na paraan o panahon para ikaw ay manalangin ay yung oras o yung panahon na wala ka namang ipapanalangin pero nananalangin ka. Ha? Kasi yung iba, magpipray lang kapag kailangan na nila eh. Ha? Bigla na lang, uy, pakatawag niyo si pastor kasi si may sakit. Doon pa lang sila tatawag ng pastor. Doon pa lang sila, uy, si naghihingalo na, tawagin si pastor. Di ba? Kung kailan maghihingalo na, saka pa lang nakaalala manalangin. Naghihingalo na. Tawagin niyo si pastor, tatanggap na ako kay Jesus. Di ba? O kailan maghihingalo, di ba? Maraming ganun. Hindi mo ba na, May mga ganun. Kung kailan merong pangangailangan, may urgency na. May urgency, di ba? Yung time ng urgency, doon pa lang naaalala ang Diyos. Hindi ganon, no? The best time to pray is when you is when you have nothing to pray. Ibig sabihin nun, kahit wala ka pang prayer request, mag-pray ka na. Because prayer is deposit. You are depositing to God the blessing. Oh? Ganun yun. Nagpipray ka na in advance. Oh, nagpapasalamat ka na sa Panginoon sa mga pagpapala mo. Hindi ka pa nagpipray, hindi ka pa nagkakasakit, nagpipray ka na, Lord, pag-pray, dalangin po namin araw-araw, sana po ay healthy kami. Hindi yung, kung kailan may sakit sa, Lord, sana po gumaling. No, may sakit ka na. Di ba? Kaya nga, the best time to pray is when you have nothing to pray. Manalangin ka na, kahit wala ka pang ipinagpipray, mag-pray ka na. Oh. Walang nag-amen. Okay. Alright. The Word of God is strong in us. Okay? Pakibasa mo, Ate Cassie. Therefore, everyone who hears this word of mine and put them into practice is like a wise man who built his house on the rock. The rain came down, the stream rose, and the winds blew and beat against the house. Yet it did not fall because it had its foundation on the rock. Matthew 7:24-25. Yeah. 26:27. Yon, yan. Ito yung parable ng the two builders, wise and the foolish builders, di ba? May dalawang nagtayo daw ng bahay. Yung isa nagtayo sa buhanginan, yung isa naman nagtayo sa batuhan. So, ano nangyari? Dumating ang bagyo, di ba? Dumating yung bagyo, tumaas yung tubig, lumakas ang hangin. Yung bahay na nakatayo sa buhangin, nagiba. Yung bahay na nakatayo sa batuhan, nanatiling matibay at matatag. Yung sinasabi, yung foundation doon, yung buhangin, yung bahay doon, na sinasabi doon ay it represents our life. Yung bahay na binibuild natin, yung buhay natin, binibuild natin. That is our life. Yung buhay o yung bahay na yon, that is our life. And then yung dalawang foundation, yung foundation sa buhangin, yun yung tinayo sa buhangin, yun yung ibig sabihin ay
sa mga bagay sa mundong ito. Mga worldly things. So may mga tao na tinatayo nila yung kanilang mga bahay based on the worldly things, based on material things, based on their career, their jobs, their profession, no? So yung mga buhay nila ay nakasandal o nakatayo doon sa mga pansamantala o yung mga pang-temporal things in this world. Pero yung bahay na itinayo doon sa batuhan, it symbolizes yung life na itinayo at ang foundation walang iba kundi ang salita ng Diyos at ang Panginoong Hesukristo. Yan. So yung bagyo doon, siyempre, sumisimbolo to ng mga problema sa buhay, mga pagsubok sa buhay. Kaya yung mga tao na ang foundation ng buhay nila ay sa mga bagay sa sanlibutan ito, pag dumating ang problema, pag dumating ang unos ng buhay, giba agad sila. Wala na silang matakbuhan, wala na silang pag-asa agad. Diba? Suko agad sila. Kasi nakasandal lang ang buhay nila sa mga bagay sa sanlibutan ito sa mga material na bagay, di ba? Madali silang sumuko, madali silang matukso sa mga makamundong bagay, sa mga makasalanan. Madaling masira yung foundation ng buhay nila. Pero ang mga tao na pinili nila na ang foundation ng buhay nila o itinayo nila ang buhay nila sa salita ng Diyos at sa Panginoong Hesus, dumating din ang bagyo. The same. Kahit saan mo itayo ang buhay mo Di ba? Kahit sa buhangin o sa batuhan, kahit sa sanlibutan o kay Jesus Christ, the same typhoon, the same storm. May bagyo rin. Walang pinag-iba, may bagyo rin. Pero yung nagtayo doon kay Jesus Christ, yung buhay mo, tinayo mo kay Jesus Christ, si Jesus Christ ang pinagsandigan ng buhay mo. Pag dumating ang bagyo, dumating ang unos ng buhay mo, sigurado ka, makakatayo ka pa rin. Bakit? Dahil merong salita ng Diyos na nagpapatibay sa pananampalataya mo. Amen? Hindi ka susuko, hindi ka magigiba. May Diyos ka Yeah? Yan, okay. So that's the difference. The Word of God is strong in us. Or it makes us strong. The other way to say that, the Word of God makes us strong. The Word of God makes us established. Ni-establish nito yung ating pananampalataya. Okay, kaya matibay ka. Tibay tayo. Marami tayong narinig, mga testimony, mga patutuo na mga Christian na dumanas din ng mga pagsubok sa buhay. Oo. Ako nga, may kakilala ako. Nung nasa ano kami, sa Tabuk, Kalinga, kami ni Pastor Arlene. Meron tayo doong kapatiran, sila Brother Joel. Na-meet nga ni Ella yan nung sa Pangasinan, anak, no? Nung last time nagpunta tayo ng Pangasinan. Na-meet mo yun, di ba, Brother Joel? Joel Technique. Pero nakilala namin yon, wala pa si Ella, hindi pa pinapanganak si Ella noon. Nakilala namin si Brother Joel. Napaka-faithful sa Panginoon ng mag-asawa na yon, pati asawa niya, Sister Divina. Ano sila, talagang very giver sila sa mga pastors. Meron silang tawag dito nung time na yon, nung nasa Kalinga kami. Meron silang hardware. Tapos, kapag linggo ng umaga, the whole Sunday, hindi lang umaga, the whole Sunday, yung hardware lang nila ang closed. Kasi magsisimba silang lahat buong family nila. Pero yung ibang mga hardware doon, magkakatabi kasi yun sa palengke lang, sa isang palengke lang. Yung ibang hardware, bukas yun, kahit linggo. Maliban lang doon sa hardware nila, Brother Joel. Talagang close. Talagang magsisimba lang sila. Hindi sila nagtatrabaho pag linggo. Tapos, very supportive sila sa ministry. Pag may dumating na bisita, yung sakyan nila ginagamit pag pupunta sa mga mission, sa mga bundok, no? Sakyan nila, yung kanilang Ford nila ang ginagamit. Tapos, din sila, nagdo-donate din sila ng kanilang mga pera, offering nila, para makatulong sa pagpapatayo ng mga churches.
Pero alam nyo ba, kahit na sila ay napaka-faithful sa Panginoon, nung dalawang yon, mag-asawa na yon, alam nyo ba na hindi sila nakaligtas sa pagsubok? Yung kanyang wife, nagkaroon ng colon cancer. Imagine that. Napaka-faithful sa Panginoon, napakabait na kapatid sa Panginoon, di ba? Bigla na lang nabalitaan na lang namin, nagkaroon ng cancer yung kanyang wife. Pero hanggang ngayon buhay naman, nagte-therapy siya. And then, dinala nila sa ospital sa Baguio. Hanggang ngayon, under recovery siya, under medication siya. Nakapagkwentuhan nga kami, nung nasa Pangasinan kami, nakapagkwentuhan kami tungkol sa wife niya. Na minsan nga daw, kasi siyempre, may cancer na siya sa, sa colon cancer, sa bituka niya. So, minsan, yun, pagka may colon cancer ka na, wala ka ng control sa pagpupo mo. Wala na siyang control doon. So, kailangan naka-diaper siya lagi. Ganun siya. Ganun yung pagsubok sa kanila. Pero alam nyo, nung na-meet namin siya doon sa Baguio, ay sa may Pangasinan, hindi ko siya nakitaan ng kalungkutan o discouragement. Nakita ko pa rin sa kanya siya pa rin si Brother Joel na matatag sa Panginoon. Binigyan pa nga niya ako ng pang coffee. Nagbigay pa sa akin ng love gift. Ibig sabihin, ito yung mga tao na sa kabila ng kanilang katapatan sa Panginoon, nakakaranas pa rin ng mga pagsubok sa buhay. Pero hindi sila nagbago ng kanilang pag-asa at pananampalataya sa Diyos. Grabe yung testimony na yun ni Brother Joel. Grabe yun. Kaya saludo ako sa mga ganong klaseng tao na hindi nagbago ang kanilang pagtingin sa Panginoon kahit na nagbago ang sitwasyon ng buhay nila. Hindi sila nagbago ng pagmamahal sa Panginoon. Sabi niya sa akin, kasi Pastor, sabi niya, hindi naman importante kung ano ang kalagayan natin sa mundong ito. Bukas makalawa o sa mga susunod na araw, lilipas din tayo. Uuwi tayo sa tunay nating tahanan. Ano ba ang iiwanan natin? Yun ang tanong. Ano ba ang gusto nating maalala ng mga tao tungkol sa atin paglipas natin dito? Pag-alis natin, pag-uwi na natin sa Panginoon, ano ang gusto nating mga bagay na maaalala ng mga taong maiwan natin tungkol sa atin? Iyon ang iniwan niya sa aking salita. Ibig sabihin, hindi mahalaga kung ano yung ating kalagayan ngayon. Ang mahalaga, ano yung legacy mo? How do you want people to remember you when you're gone? Praise the Lord, di ba? That means yung pananampalataya mo sa Panginoon. Yung nagpapalakas sa'yo, yung kanyang salita. Amen po ba? Alright. Tuloy tayo. Wala na? Yun lang. Okay, ang iksi lang pala ng lesson natin ngayon. Meron tayong 5 minutes. Question. Wala na.